Supalpal ang inabot ng Korean player kay Kevin Quiambao. Tinambakan ng Ulsan Mobis Phoebus, kinakalabaw lang ni Quiambao ang depensa ng kalaban. Sa first quarter pa lang ay maagang natambakan ng Goyang Sono ang Ulsan Mobis Phoebus. Sa tulong nina Lee Jung-hyun at Nathan Knight, agad pinahirapan ng Sono ang Phoebus at nakuha nila ang kontrol ng laro. Pagpasok ng second quarter, agad na sumiklab ang opensa ng Goyang mula sa agresibong pagsalaksak ni Kevin Quiambao. May kasama pang foul yan mga idol, 3-point play opportunity para sa Sono. Sinundan pa ito ng back-to-back 3-pointers, parehong nagmula sa assist ni Quiambao. Grabe rin talaga gumawa ng play ang ating kabayan. Sa 8-minute mark, binitawan ni Kevin Quiambao ang isang floater, kayod kalabaw agad si Quiambao. Umabot na sa 19 points ang kalamangan ng Goyang. Bago ang halfway mark, pansamantalang inilabas si Quiambao, na may 7 points, 1 rebound, at 4 assists sa second quarter pa lang. Malaki ang naging impact niya sa pagpapanatili ng malaking kalamangan ng Sono. Pinangunahan nina Lee Jung-hyun at Nathan Knight ang scoring ng Goyang Sono. Sa 4-minute mark, naipasok ni Jalen Johnson ang 3 mula sa corner, may pasayaw pa ito sa kalaban. Pagdating ng 3-minute mark, Lee Jung-hyun driving to the paint, easy layup para sa local. Lalong lumobo ang kalamangan ng Goyang, 4 na puntos na lang para maging 30-point lead. Sa 2-minute mark, layup naman ni Jalen Johnson at tuluyan nang lumagpas sa 30 points ang lamang ng Sono. Mukhang mahaba-habang habulan ang kakaharapin ng Ulsan Mobis Phoebus. Natapos ang first half sa score na 60-30, sobrang laki ng kalamangan ng koponan ni Kevin Quiambao. Sa ganitong sitwasyon, mukhang mahihirapan na talagang makahabol ang Ulsan Mobis Phoebus. Pagpasok ng third quarter, si Lee Jung-hyun agad ang nagbukas ng scoring para sa Goyang Sono, habang nakakuha naman ng free throw si Nathan Knight upang ipagpatuloy ang momentum ng kanilang koponan. Sa 6-minute mark, isang solidong depensa ang ipinakita ni Kevin Quiambao matapos supalpalin ang tangkang opensa ng isang Korean player ng Phoebus. Gusto sanang makaisa ng kalaban, ngunit mabilis ang reaksyon ni Quiambao at hindi ito pinayagan. Sa 2-minute mark, nakakuha ng 2 puntos si Jalen Johnson mula sa isang putback matapos ang sarili niyang mintis sa ilalim ng ring. Under 1 minute na lang ang natitira sa quarter, nakapagtala pa ng steal ang Goyang Sono na agad nilang na-convert sa puntos, dahilan upang umakyat sa 74 points ang kanilang kabuang score. Sa pagtatapos ng third quarter, isang buzzer-beater 3-pointer pa ang naipasok ng local player ng Goyang Sono, kaya nagtapos ang quarter sa score na 77-43 at patuloy pa ring hirap na makahabol ang Ulsan Mobis Phoebus. Pagpasok ng fourth quarter, agad na nakuha ng Goyang ang opensa mula sa isang 3 ng kanilang local player. Dahil dito, lumobo na sa 35 points ang kalamangan ng koponan nina Kevin Quiambao. Sa halfway mark ng fourth quarter, bumalik sa loob ng court si Quiambao, may pagkakataon pa sana ang Phoebus para maibaba sa 30 points ang kanilang deficit. Ngunit hindi ito pinayagan ng mga lokal ng Sono. Sunod-sunod na field goals ang kanilang naipasok, dahilan upang umakyat pa sa 40 points ang kalamangan. Kitang-kita ang dominasyon ng Goyang Sono na hindi na talaga binigyan ng tsansa ang Mobis Phoebus na makalapit sa score. Sa huli, tuluyang sinelyuhan ng Goyang Sono ang panalo sa score na 99-54.